Naranasan mo na bang maging biktima ng napakaraming pagkalugi sa buhay? Kasalukuyan ka bang nawala ng pag-asa dahil hindi ka na makabangon pagkatapos mawala ang lahat ng mayroon ka? Hindi mo kailangang mag-alala masyado dahil hindi lang ikaw ang nasa ganoong sitwasyon. Ang pinakamagandang bahagi ay maaaring ibalik ng Diyos ang lahat sa iyo. Ito ay upang tiyakin sa iyo na ang ating Diyos ay isang dalubhasa sa pagpapanumbalik ng bawat mabuting bagay at ang iyong kaso ay hindi magiging eksepsyon. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo para malaman kung paano ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Isa sa pinakamasakit na karanasang maaaring maranasan ng sinuman ay ang sakit ng pagkawala ng isang bagay na napakahalaga sa kanila. Kahit na ang pagkawala ng isang bagay na hindi mahalaga ay hindi maaaring palampasin, dahil ang isang normal na tao ay nais na managot sa lahat ng kanilang mga ari-arian. Kaya naman, gaano man kaliit ang iyong mga ari-arian, gusto mo pa ring malaman kung paano, kailan, at nasaan ang mga ito sa lahat ng oras. Ngunit kapag nawala ang mga ito, mawawalan ka rin ng kontrol o account sa kanila. Ang mga pagkalugi ay madalas na ino-orkestra ng dyablo, kahit na maaari silang magtrabaho sa pabor sa atin. Sinasabi sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Ang magnanakaw na binanggit ng Biblia sa talatang ito ay ang dyablo. Wala siyang sarili, lahat ng kanyang mga ari-arian ay kinuha ng siya ay itinapon sa lupa mula sa langit dahil sa kanyang paghihimagsik. Kaya ang kanyang susunod na hakbang ay ang nakawin ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mali siya at manipulative na mga pakana. Ngunit ang mabuting balita ay mayroon tayong tagapagsauli kay Kristo Jesus na makapagbibigay ng lahat ng bagay pabalik sa atin, kahit na masagana. Ang katotohanan ay kapag ibinalik ni Jesus sa iyo ang lahat ng ninakaw ng dyablo mula sa iyo, hindi siya magbibigay ng eksaktong sukat o dami ng ninakaw, bibigyan kanya ng higit na sagana upang mabayaran ang lahat ng iyong mga luha, paghihirap, pasakit at paghihirap. Maaaring naging biktima ka ng isang uri ng pagkawala o iba pa. Maaaring ang pagkawala ng pagpapahalaga sa sarili, mga mahal sa buhay, isang mahalagang relasyon, pag-aasawa, mabuting kalusugan, trabaho, at marami pa. Ang ilan sa mga ari-arian na ito ay maaaring pisikal na mabawi, ngunit ang ilan ay nangangailangan ng banal na interbensyon upang maibalik ang mga ito. Tulad ng babae sa Biblia na nawalan ng isang barya sa 10 mayroon siya, ang kailangan lang niyang gawin ay sindihan ang silid, walisin ang buong silid, at hanapin ang kanyang barya. Gayon din, ang pastol na nawalan ng isang tupa sa 100 ay umalis sa 99 at hinanap ang nawala sa kanya. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit niya iniwan ang 99. Mas mabuti ba ang isang tupa kaysa sa 99 na kasama niya? Hindi naman. Nais ng Diyos na maunawaan natin na gaano man kayaman ang isang tao, gaano man kasagana ang kanilang mga ari-arian, hindi sila nag-aatubili na panoorin ang isa sa kanila na kinuha ng walang pahintulot. Ang isang bilyonaryong negosyante ay hindi upo at panoorin ang kanyang sarili na dumausdos pababa sa pagiging isang milyonaryo lamang dahil sa mga pagkalugi, hindi dahil sa wala siyang malaki, kundi dahil napakalaki ng kanyang namuhunan. Ang kanyang mga pagsisikap, oras, kaginhawahan, at marami pang iba secure ang mga ari-arian. Umiiyak ka at nalulungkot para sa nawala sa iyo, dahil sa sakit ng pagsisimula ng lahat, at ang mga bagay na ipinuhunan mo para makuha ang mga pag-aari na iyon. Ang pagsusumikap para lamang manakaw ang mga resulta ay isang napakasakit na karanasan, ngunit ibabalik sila ng Diyos ng pagpapanumbalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ang mga kaso ng nawawalang barya at tupa ay maaaring pisikal na mabawi kung ang isang maayos na paghahanap ay isinasagawa, ngunit ang kaso ng alibughang anak ay nangangailangan ng higit pa. Siya ay isang matandang lalaki na sadyang iniwan ang kanyang pamilya upang magsimula ng isang buhay na hindi niya handa. Ito ay isang kawalan para sa kanyang ama dahil alam niyang ang pagpili ng kanyang anak ay hindi ang pinakamahusay para sa kanya sa sandaling iyon.
Minsan, maaaring may malapit sa iyo na nagpa siyang umalis, hindi dahil gusto mo sila o dahil kailangan nila dahil sa mga pangyayari, ngunit dahil minamanipula sila at nabulag ng ilang bagay na nangyayari sa kanilang paligid. Marahil ay naengganyo sila ng isang bagay na hindi makatotohanan na naging dahilan upang hindi sila komportable sa iyong paligid. Sa sitwasyong iyon, kakailanganin mo ng higit pa sa paghahanap upang mahanap sila. Dahil kahit nagawin mo ito, maaaring magpasya silang hindi na bumalik. Iyan ay kapag ang banal na interbensyon ay nagiging mahalaga upang maibalik ang mga ito sa iyo. Bukod sa pagkawala ng mga relasyon o mga mahal sa buhay, may mga kaso ng mga pagkawala na nauugnay sa kaluluwa, tulad ng pagpapahalaga sa sarili, kapayapaan, dignidad, integridad, kalusugan ng isip, kalusugang pisikal, kalusugang espiritual, at marami pa. Ang mga bagay na ito ay nauukol sa ating mga kaluluwa at kadalasang nangyayari dahil sa kapabayaan at kapabayaan. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagpili masyadong. Halimbawa, minsan ay nagkaroon ka ng magandang reputasyon sa iyong opisina. Alam ng lahat na perpekto ka, pero deep inside, alam mong nagpapanggap ka lang. Alam mong may pananagutan ka sa ilang mga maling gawain. Ngunit tinakpan mo ang bawat butas para walang bakas na mayugnay sa iyo. Upang lumala ang mga bagay, napunta ka hanggang sa pagdadawit sa isang kasamahan. Deep inside, alam mong hindi ka karapat-dapat ng magandang reputasyon dahil isa kang ipokrito. Kaya, kung mahuhuli ka at mawala ang lahat ng iyong paggalang at dignidad balang araw, makatarungan na sabihin na karapat-dapat ka sa mga epekto. Sa kabaligtaran, maaaring naging biktima ka ng mga maling akusasyon. Maaaring ikaw ang pinakamalinis na kaluluwa na nabuhay, ngunit walang naniwala sa iyo. Akala nila ikaw ay masama, ibinukod ang kanilang sarili sa iyo, at natagka bilang isinumpa. Maaaring guluhin ng mga bagay na ito ang iyong emosyonal na kalusugan at bawasan, o ganap na maalis ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang iyong reputasyon ay magiging zero sa mata ng mga tao, at ang iyong emosyonal na sakit ay maaaring maging pisikal na sakit, isang uri ng sakit. Hindi mo deserve na mawala ang sarili mo sa ganyan. Bukod sa pagpapanumbalik sa pamamagitan ng banal na interbensyon, kailangan mo ng karunungan upang matiyak ang iyong sarili kung sakaling makatagpo ka muli ng mga ganitong sitwasyon. Dapat mong maunawaan na ang tao ay hindi alam ang lahat, ang Diyos lamang ang gumagawa. Hindi ka maaaring umupo at panoorin ang isang kapwa-tao na tinutukoy ang takbo ng iyong kapalaran dahil lamang sa gusto mong makita bilang isang mabait na tao. Ang isang magandang pangalan ay mas mahusay kaysa sa pilak at ginto, at hindi ka inaasahang magiging bastos, ngunit hindi ka dapat manahimik kapag ang iyong kapalaran ay tinutukoy. Hindi ka dapat manood ng tahimik kapag inaakusahan ka ng mga tao, niloloko, kinukutya, at iniinsulto. Manindigan para sa iyong mga karapatan, umasa sa Diyos, at magtiwala sa Kanya na ipagtanggol ka. Ang pagkawala ng pagkakakilanlan sa sarili sa anumang anyo ay maaaring maging mas masakit at mapangwasak sa pag-isip kaysa sa pagkawala ng mga ari-arian at iba pang mga ari-arian. Kaya dapat kang mag-ingat at bantayan ang iyong puso ng may paninibugho. Gayunpaman, napakaraming iba pang mga kaso kung saan ang iyong mga salita ay hindi mahalaga, na ang lahat ng mga daliri ay nakaturo sa iyo at walang sinuman ang gustong maniwala sa iyo. Ngunit magtiwala sa Diyos na pumasok at ipaglalaban ka. Kahit na walang record ng Diyos na humakbang para kay Jose na ipagtanggol siya kaagad at ibalik ang kanyang dignidad, na itala na kalaunan ay naging hari si Jose sa Ehipto. Walang tsismis o protesta laban sa kanyang posisyon dahil sa kanyang nakaraang eskandalo, ibig sabihin, nabura ng panahon ang kanilang alaala o alam na nila ang katotohanan. Maaaring hindi mo alam kung paano ayusin ng Diyos ang sitwasyon ng iyong nawawalang pagkakakilanlan, ngunit manalig sa Diyos na ginawang hari si Joseph sa parehong lupain kung saan siya inakusahan ng panggagahasa. Ang diskarte ng kalaban para kutyain ka sa iyong pagkawala ay hindi magiging matagumpay dahil mayroon kang Diyos na kayang ibalik ang lahat sa iyo. Paano ang pagkawala ng kapayapaan at kaligayahan? Dati kang mapayapa, masaya, masayahin, at masiglang tao, ngunit nawala ang mga kayamanang ito.
Nagsimula kang makita ang hindi patas na bahagi ng buhay, dalamhati, pagbabanta, pag-aalala, away sa pamilya, kawalan ng tiwala, pagtataksil, tunggalian, pagkasira ng damdamin mula sa mga saloobin ng mga mahal sa buhay, at marami pang ibang problema sa buhay na nakaapekto sa iyong kapayapaan at kagalakan. Ikaw ngayon ay unti-unting nagiging anino ng iyong sarili, sumisid ng malalim sa pool ng depresyon nang walang anumang pag-asang iligtas mula sa sinuman. Ang problema sa depresyon o pagkawala ng kalusugan ng isip ay mabilis itong maisalin sa pisikal na karamdaman. Ang ilang mga tao ay nagsisimulang saktan ang sarili, at marami ang nawawalan ng gana sa pagkain, na lalong pinipigilan ang immune system na dapat lumaban sa sakit. Ang isa sa mga karaniwang sanhi ng mataas na presyon ng dugo ay ang kawalan ng tulog na nagreresulta mula sa stress o hindi kinakailangang matagal na mga pasanin na nagpapabigat sa mga daluyan ng dugo. Kahit na ang Biblia ay batid ang katotohanan ito, gaya ng nakaulat sa Kawikaan 17 oras 22 minuto, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na espiritu ay tumutuyo ng mga buto. Kaya, nakikita mo, hindi mo kayang tuyuin ang iyong mga buto sa sakit, na maaaring higit pang humantong sa iyong maagang pag-alis sa lupa dahil lamang sa magnanakaw na nagnanakaw ng kapayapaan at kagalakan ng mga tao na sumasalakay sa iyong pinong puso. Naiintindihan ko na hindi mo kasalanan, at ang sitwasyon ay lampas sa iyong kontrol. Ngunit dapat kong sabihin sa iyo na ang susi sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kagalakan na nawala sa iyo ay nasa iyong mga kamay. Ang kalaban ay magsisinungaling sa iyo na nagsasabing ang sitwasyon ay walang pag-asa. Maaari ka pa nilang itulak sa mga pag-isip ng pagpapakamatay na pinaniniwalaan kang wala ka nang mabubuhay dahil ang lahat ng dati mong mayroon ay ninakaw mula sa iyo. Ngunit lahat ng ito ay kasinungalingan. Kailangan mong gawin ang unang hakbang sa pamamagitan ng pagpapasya na bawiin ang iyong kagalakan at kaligayahan. Ang pamumuhay ng masaya at masaya sa lahat ng oras ay isang pagpipilian. Maaaring wala kang nakikitang bagay na dapat magpasaya sa iyo, ngunit kung naniniwala ka sa mga pangako ng Diyos sa iyong buhay, magkakaroon ka ng lahat ng dahilan upang maging masaya. Ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng mundo ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ni Jesus. Gumagana ang kapayapaan sa mundo kapag okay na ang lahat, walang anumang problema, walang nagpapabigat sa iyo. Ngunit binibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan na makapagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makatulog sa gitna ng bagyo, kapayapaan na magbibigay sa iyo ng katapangan at kumpiyansa na lumakad sa mabagyong dagat. Sapat na ang problema para sa dagat na maging mabagyo, ngunit pinili mo pa ring lumakad dito dahil nakatanggap ka ng banal na kapayapaan na nagpapanatili sa iyong relax kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon. Si Jesus ay Diyos na naninirahan sa isang tao, kaya kahit natutulog siya sa bangkang iyon sa panahon ng bagyo, hindi niya nalilimutan ang pisikal na nangyayari. Gusto niyang malaman ang diskarte ng mga disipulo sa bagyong iyon, ngunit nabigo siya nang hindi siya nakatanggap ng anumang positibong feedback mula sa kanilang mga aksyon. Ang tanging nakita niya ay takot at gulat. Hinayaan nilang nakawin ng bagyo ang kanilang kapayapaan at kaligayahan, hindi nila alam na ito rin ang kapayapaang kailangan para mapatahimik ang bagyo. Sa Marcos 4 oras 39 minuto, sinasabi ng Biblia, siya ay bumangon, sinaway ang hangin at sinabi sa mga alon, tumahimik. Tumahimik. Pagkatapos ay humina ang hangin at ito ay ganap na kalmado. Ang katahimikan, mula sa pananaw ng Biblia, ang tinatawag na kapayapaan. Sa tuwing haharapin ka ng dyablo sa anumang hamon sa buhay, ang tanging misyon niya ay nakawin ang iyong kapayapaan, na dapat mong gamitin bilang sandata laban sa hamon na iyon. Ang katotohanan ay ang Diyos ay maaaring hindi makagawa ng marami upang matulungan tayo kung pipiliin nating hindi lapitan ang ating mga problema mula sa pananaw ng katahimikan. Nang ang mga Israelita ay nahaharap sa dagat na pula, nagsimula silang mag-alala, bumulong-bulong, insultuhin si Moises, at tinutuya ang Diyos. Hindi alam na unti-unting ninanakaw ng dyablo ang kanilang kapangyarihan upang madaig ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanilang kakilakilabot na saloobin. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa,
ay nagbigay sa kanila ng solusyon na kailangan nila sa pamamagitan ng pag-uutos kay Moises sa Eksodo 14 na oras 14 na minuto na sabihin sa kanila, "Ang Panginoon ay makikipaglaban para sa iyo, kailangan mo lamang na tumahimik." Dapat patunayan ng talatang ito na kung gusto mong madamay ang Diyos sa iyong sitwasyon at ibalik ang lahat ng nawala sa iyo ng mabilis hangga't maaari, kailangan mo lang magkaroon ng kapayapaan. Iwanan ang mga alalahanin, huwag kang lumaban mag-isa. Kung mayroon kang kapangyarihan na malampasan ito ng mag-isa, hindi ka sana nakapasok sa hamon na iyon noong una. Tumingala kay Jesus lamang at iharap ang iyong kaso sa Kanya sa mga panalangin. Siya ay tapat at mabilis tumulong sa oras ng pangangailangan. Ang pagkawala ng materyal na pag-aari ay maaari ding maging lubhang nakapanghihina ng loob. Isipin ang isang taong tulad ni Job, na mula sa pagiging pinakamayamang tao sa silangan tungo sa walang kabuluhan at sinalot ng isang kakilakilabot na sakit. Tiniyak ng dyablo na ninakaw niya ang bawat bagay na mayroon si Job, ang kanyang negosyo, pisikal na mga ari-arian, pamilya, at kalusugan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Job, ano ang gagawin mo? Sumpain ng Diyos, tulad ng iminungkahi ng kanyang asawa. Hindi. Kailangan mong maunawaan na sa bawat problema na pinahihintulutan ng Diyos na dalhin ng dyablo ang iyong paraan, may mas mabuting plano siya na bigyan ka ng mas malaki. Sinasabi ng Job 42:1-0, pagkatapos na manalangin si Job para sa kanyang mga kaibigan, pinaunlad siyang muli ng Panginoon at binigyan siya ng doble kaysa sa dati. Ang panahon ng iyong pagkawala ay maaaring maglantad sa iyo sa katotohanan kung sino talaga ang iyong mga kaibigan at pamilya. Maaaring inisip ni Job na ang kanyang asawa ay espiritual at may takot sa Diyos tulad niya, ngunit kalaunan ay nalaman niya na ang kanyang asawa ang unang taong nag-udyok sa kanya laban sa Diyos. Gayon din, natuklasan niya na ang kanyang mga kaibigan ay hindi kailanman naniniwala na siya ay matuwid. Inakusahan nila siya ng maraming katawa-tawa at sinabing siya ay isang makasalanang tao na karapat-dapat sa lahat ng kanyang kinakaharap. Sa kabila ng lahat, ipinagdasal pa rin ni Job ang kanyang mga kaibigan. Totoong maaaring kinutya at kinutya ka ng iyong mga kaibigan at pamilya sa panahon ng iyong pagkawala. Ang ilan ay maaaring iniwan ka dahil naniniwala silang walang magandang magmumula muli sa iyo. Pero kaya mo pa ba silang ipagdasal? Ang iyong mapagmahal at mapagpatawad na puso ang susi sa pagpapanumbalik na handang dalhin ng Diyos ang iyong paraan. Nanalangin si Job para sa kanyang mga kaibigan at natanggap ng 2 beses ang lahat ng nawala sa kanya. Kaya, palayain ang lahat ng sakit at sakit na kinikimkim mo sa iyong puso para sa mga taong nagkasala sa iyo, at tingnan kung paano ibinabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo pabalik sa iyo. Kahit na kumbinsido ka na ngayon na ang kaaway ay dumating upang pumatay, magnakaw, at manira, at na siya ay nagnanais na pasakitin ka sa pamamagitan ng mga pagkalugi na natamo niya sa iyo, makabubuting malaman din na hindi lahat ng nawala sa iyo ay dapat na iniyakan o naibalik. Ang ilang mga pagkalugi ay pagpapalaya sa disgis. Maaaring hindi mo alam na inayos ng Diyos ang balak na iyon para palayain ka. Maaari kang umiyak at manalangin sa Diyos para sa tulong, ngunit maaaring hindi nababahala ang Diyos dahil inalis niya ang bagay na iyon upang magkaroon ka ng mas mahusay. Iyon mismo ang nangyari kay Job. Inakala ni Satanas na sinisira niya si Job sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng mayroon siya para insultuhin niya ang Diyos at mamatay. Hindi niya alam na gagamitin ng Diyos ang sitwasyong iyon para ibalik ang dobleng lahat ng ninakaw. Maging sa buhay ni Joseph, ang dyablo ay pumasok sa puso ng kanyang mga kapatid at minamanipula sila laban sa kanya. Sinadya niyang nakawin ang maluwalhating kapalaran ni Joseph sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kanya sa isang buhay ng pagkaalipin sa murang edad, umaasa na ang kanyang mga pangarap na maging isang hari ay lamunin. Ngunit ang Diyos ay may iba pang mga plano. Ang parehong Joseph ay naibalik sa isang posisyon bilang hari na nagligtas sa mundo mula sa isang kakilakilabot na taggutom. Paano ang ating Panginoong Hesus? Nakita ng dyablo ang kanyang maningning na liwanag at nilayon na putulin siya. Sinubukan niyang ibagsak siya sa pamamagitan ng pagtukso sa kanya, ngunit hindi ito gumana.
Nang maglaon ay nagplano siya na nakawin ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng paglalantad sa kanya sa kahihiyan ng publiko, at pagkatapos ay inisip na ninakaw niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya alam na ginagamit siya ng Diyos upang matupad ang agenda ng Diyos na ibalik ang otoridad sa buhay at kamatayan na ninakaw niya sa halamanan ng Eden pabalik kay Jesus. Maraming mga halimbawang tulad nito sa Biblia na nagtuturo sa atin na ginagamit pa nga ng Diyos ang mga pakana ng dyablo upang ibalik ang ating mga ninakaw na utos at ari-arian. Kaya, sa susunod na kapag nananalangin ka sa Diyos na makialam sa isang sitwasyon at siya ay tila tahimik, hindi pinapansin ang iyong paghingi ng tulong, isipin mo na ginagamit ng Diyos ang hamon na ibinabato sa iyo ng kaaway. Bilang tuntungan upang maibalik ang lahat ng ninakaw ng dyablo sa iyo. Ang labanan ay maaaring maging mas malakas, ngunit makatitiyak na kasama ang Diyos. Ngayon, ano ang mga daluyan ng pagpapanumbalik ng Diyos? Ang Diyos ay may iba't ibang paraan upang ibalik ang lahat ng nawala sa iyo, ngunit ang mga ito ay malayo sa iyong imahinasyon. Gaya ng nakita natin dati, ang ilang ari-arian ay maaaring pisikal na mabawi, ang iba ay maaaring supernatural na mababawi, habang ang huling kategorya ay hindi na maibabalik ngunit mababayaran lamang. Halimbawa, kung mali ang pagkakalagay mo ng isang dokumento, maaari mong mahanap ito pagkatapos ng masusing paghahanap, na nangangahulugang madali itong mabawi ng pisikal. Ang isang tao na nagkaroon ng matinding aksidente sa sasakyan na nagresulta sa pagkaputol ng kanilang mga binti ay maaaring hindi pisikal na maibalik ang mga binti maliban sa supernatural na tulong ng Diyos. Dahil naniniwala kami na ang lahat ay posible sa pamamagitan niya. Gayunpaman, ang parehong pinutol na taong ito ay maaaring mabayaran ng isang magandang pamilya, isang maunlad na negosyo, isang epektibong ministeryo, at pamumuhay ng lubos na parabang sila ay hindi kailanman may kapansanan. Kapag ang isang magnanakaw ay sumalakay sa iyong tahanan, nagnakaw ng maraming bagay na gusto nila, at kahit na pinatay ang iyong nag-iisang anak, ang iyong mga ninakaw na bagay ay maaaring pisikal na maibalik, ngunit hindi ang buhay ng iyong anak. Gayunpaman, maaaring magpasya ang Diyos na ibalik sa natural na paraan ang iyong pagiging ina o pagiging ama sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isa pang anak na maaaring hindi eksaktong kapareho ng batang nawala sa iyo. Iyon ay isang paraan ng kabayaran. Isang tipikal at biblikal na halimbawa kung paano binabayaran ng Diyos ang mga tao ay kung paano siya namagitan para kina Joseph at Jesus. Gaya ng nabanggit kanina, walang record ng pag-amin ng asawa ni Potiphar na nagsinungaling siya laban kay Jose. Kung nangyari iyon, hindi sana nanatili si Jose sa bilangguan hanggang sa ipatawag siya ni Paraon. Nang maglaon ay binayaran siya ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya na mamahala sa buong Ehipto, kasama na ang sambahayan ni Potiphar. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay dumanas ng labis na kahihiyan at kahihiyan sa kamay ng mga pinunong Judyo. Siya ay inosente sa lahat ng mga akusasyon nila sa kanya, ngunit magiging interesante sa iyo na malaman na hindi kailanman itinulak ng Diyos na ipagtanggol siya. Kung gusto niyang malaman ng mga tao, hindi ito magiging mahirap para sa kanya, ngunit hinayaan niya sila sa kanilang mga pagpili at paniniwala. Ang Diyos ay hindi nagpapataw ng kanyang kalooban sa mga tao. Kung ginawa niya iyon, nagpakita rin sana si Jesus sa mga pinunong Judyo at sa iba pa pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli upang maalis ang mga pagdududa. Ngunit ang kanyang intensyon ay hindi kailanman upang patunayan ang isang punto. Hindi sinusubukan ng Diyos na gumawa ng impresyon sa iyong buhay, sa halip gusto niyang ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan mo. Nais niyang magdala ng kaluwalhasyan sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga hamon na nalampasan mo sa tulong niya. Si Jesus ay hindi pinagtibay sa mata ng mga pinunong Judyo, ngunit nagdala siya ng kaligtasan sa lahat ng sangkatauhan. Ipinagkasundo niya ang tao pabalik sa Diyos at kinuha ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan mula kay Satanas. Kaya, alin ang mas mabuti, upang patunayan ang isang punto sa dyablo, o upang matupad ang iyong layunin at tungkulin sa buhay? Marami pa ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan mo kaysa sa maintindihan ng iyong imahinasyon.
Mas gugustuhin mo bang tanggapin ang pagpapatunay ng mga tao o ang kabayaran ng guro para sa walang hanggang panginibabaw? Huwag hayaang kutyain ka ng mga tao sa paligid mo sa malalaking plano ng Diyos para sa iyo. Baka gusto nilang pigilan ka sa pagtitiwala sa Diyos sa pagsasabing, nasaan ang Diyos noong nangyayari sa iyo ang lahat ng ito? At, kung nagmamalasakit ang Diyos gaya ng sinabi mo, bakit niya pinahintulutan na dumating sa iyo ang gayong kalamidad? Huwag pansinin ang kanilang mga tantrums. Unawain na ang Diyos ang may pinakamagandang intensyon para sa iyo at kayang ibalik ang pinakamasamang sitwasyon para sa iyong ikabubuti. Maaaring hindi ito mangyari ng malinaw para makita ng lahat, ngunit magbubunga ito ng mga bunga na hindi maaaring pagdudahan ng sinuman. Magtiwala sa Kanya. Ang pagpapanumbalik ay naging paraan ng Diyos para makabawi sa dyablo para sa lahat ng kanyang mga kahina-hinalang pakana laban sa kanyang layunin. Kahit na ang tao ay nawala ang kanyang utos sa halamanan ng Eden dahil sa paghihimagsik, ang Diyos ay hindi kailanman nag-atubili na dalhin ang kanyang bugtong na anak upang mamatay at ibalik ang utos na iyon at ang relasyon ng tao sa Kanya. Mahal na mahal tayo ng Diyos na kaya niya tayong ibalik sa landas na para bang hindi tayo nawala at bigyan tayo ng sagana na para bang wala tayong nawala. Kung ang sakit at kahihiyan ng iyong pagkawala ay nakakaapekto sa iyong pananampalataya sa Diyos, tingnan mo ang pangakong ito sa Isaias 61:7. Sa halip na kanilang kahihiyan, ang aking bayan ay tatanggap ng dobleng bahagi. At sa halip na kahihiyan ay magagalak sila sa kanilang mana. At sa gayon ay magmamana sila ng dobleng bahagi sa kanilang lupain, at ang walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanila. May pinakamagandang plano ang Diyos para sa iyo. Nais niyang bigyan ka ng dobleng bahagi para sa iyong kahihiyan, at nais mong magalak ka sa iyong mana pagkatapos ng lahat ng kahihiyan na iyong dinanas. Naghanda siya ng dobleng bahagi ng lahat ng nawala sa iyo para sa iyo upang maibalik ang iyong kagalakan. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Sinasabi ng 2 Kronika 7:14, kung ang aking bayan, na tinatawag sa aking pangalan, ay magpakumbaba at mananalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Kung magkagayoy didinggin ko sa langit, at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagalingin ang kanilang lupain. Kung magsisi ka sa iyong mga kasalanan, ang panunumbalik ng Diyos ay magagamit. Kung aaminin mo ang iyong mga pagkakamali at mapagpakumbabang lalapit sa Diyos sa panalangin, ipagtatapat ang iyong mga kasalanan at hihingi ng tulong sa Kanya, pagagalingin Kanya at ibabalik ang lahat ng nawala sa iyo sa maraming beses. Nagdasal ka na ba? Ang iyong tagumpay ay narito ngayon kung taimtim mong bubuksan ang iyong puso sa Diyos at tapat sa iyong sarili. Mahal ng Diyos ang nagsisising puso, kaya sumuko sa Kanyang kalooban ngayon habang hinihiling mo sa Kanya na ibalik ang lahat ng iyong mga pagkalugi. Bago tayo magdasal, hayaan mo akong pasiglahin ka sa kwento ni Ruth at Naomi. Umalis si Naomi sa lupain ng Israel kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki para maghanap ng mas luntiang pastulan. Gayunpaman, nang makarating sila sa lupain ng Moab, nawala ang lahat kay Naomi. Ang kanyang mga anak na lalaki ay nagpakasal, ngunit namatay bago sila makapagbigay ng supling. Nagpasya siyang bumalik sa Israel at sinabi sa kanyang mga manugang na bumalik sa bahay ng kanilang mga ama. Gayunpaman, tumanggi si Ruth na iwan siya. Pinili niyang sundin ang kanyang biyanan. Ito ay isang buhay na walang pag-asa para kina Naomi at Ruth, wala nang pag-asang magkaanak muli si Naomi. Gayunpaman, naghihintay ang Diyos. Alam niya kung paano niya ibabalik ang kanilang mga nasayang na taon. Ginawa niya si Boaz na magkaroon ng matinding pagkagusto sa dalaga. Nang maglaon, nagpakasal sila at si Naomi, na inakala ng iba ay hindi na magkakaanak, ay naging lola. Naging asawa rin muli si Ruth. Magagawa rin ng Diyos para sa iyo kung magtitiwala ka sa Kanya. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, sinasamba ko ang iyong banal na pangalan. Ako ay lumalapit sa iyo ngayon ng buong pagpapasakop at pagsuko sa iyong kalooban. Alam kong may layunin ka sa buhay ko at ibinigay mo sa akin ang lahat ng kailangan para maging lahat ng gusto mo sa akin. Naway luwalhatiin ang iyong pangalan sa aking buhay magpakailanman sa pangalan ni Jesus.
Mahabaging Ama, tulad ng panalangin ni Job para sa kanyang mga kaibigan, ako ay lumalapit sa iyo ngayon para sa kapakanan ng aking mga kaibigan at mahal sa buhay. Pinapatawad ko ang lahat ng ginawa nila sa akin sa panahon ng aking pagkawala. Hinihiling ko, Panginoon, na patawarin mo sila at linisin sila sa lahat ng kanilang mga kasamaan sa pamamagitan ng dugo ng iyong pinakamamahal na anak, si Hesukristo. Panginoon, ibalik ang lahat ng nawala sa kanila at ibigay ang mga hangarin ng kanilang puso sa pangalan ni Jesus. Mahal na mapagmahal na Diyos, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan ngayon. Hinihiling ko na linisin mo ako sa aking mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong mga awa sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na ibinuhos para sa aking pantubos. Mangyaring ibalik ang lahat ng nawala sa akin dahil sa aking kapabayaan at pagkaligaw. Panginoon, maawa ka sa akin ngayon at ibalik ang aking mga mapagkukunan mula sa mga kamay ng masama sa pangalan ni Jesus. Mahal na Ama sa langit, mangyaring bigyan ako ng biyayang maghintay ng matyaga para sa iyong mga pangako ng pagpapanumbalik sa aking buhay. Naway hindi ako mawala sa iyong mas magagandang plano para sa aking buhay dahil sa aking pagkainit. Panginoon, mangyaring dagdagan ang aking pananampalataya at tulungan akong kumapit sa iyong salita hanggang sa dumating ang aking pagbabago sa pangalan ni Jesus. Hari ng kaluwalhatian, ikaw ang Diyos na dalubhasa sa pagbibigay ng dobleng bahagi para sa lahat ng aming mga problema. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong bukas palad na kamay, hinihiling ko na iyong ibalik ng doble ang lahat ng nawala sa akin, tulad ng ginawa mo para sa iyong lingkod na si Job. Bayaran mo ako ngayon para sa bawat pinsalang naisip ng kaaway na ginawa nila sa buhay ko. Bigyan mo ako ng dahilan upang kumanta at sumayaw sa kagalakan sa panahong ito, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, idinadalangin kong ibalik mo ang aking nawawalang pagkakakilanlan sa sarili, pagpapahalaga sa sarili, kapayapaan, kaligayahan, kagalakan, at lahat ng tila baluktot sa aking isipan. Panginoon, gawin mo sa akin ang kabuwang-kabuuan ng espiritu, kaluluwa, at katawan. Ayusin ang aking isipan at tulungan akong maging masaya, anuman ang mga sitwasyon na aking nararanasan, sa pangalan ni Jesus. Makapangyarihang Diyos, ngayon ay nananalangin ako laban sa bawat planong pag-atake ng kaaway sa aking buhay at sa aking mga mahal sa buhay. Dalangin ko na ikaw ay bumangon at sirain ang mga plano sa pangalan ni Jesus. Hayaang iangat ng iyong espiritu ang isang pamantayan laban sa bawat bagyo ng pagkalugi sa aking buhay at wakasan ang kanilang mga pakana, sa pangalan ni Jesus. Amang Panginoon, anuman ang pinanghahawakan ko na pinipigilan ang iyong perpektong mga plano sa akin, binitawan ko ang mga ito ngayon. Hinihiling ko na alisin mo ang lahat ng hindi kailangan sa aking buhay at kapalaran. Tulungan akong lumago ng higit sa bawat gawain ng dyablo, at bigyan ako ng tagumpay laban sa kanila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa pagsagot sa aking mga panalangin, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Huwag kalimutang i-like, i-comment, at i-share ito sa iba para mapanood din nila. Salamat po.